Maaga pa lang, bago pa tuluyang magising ang Maynila, gising na si Lyra May Villaseñor. Sa makitid na eskinita sa San Miguel, Manila, tahimik niyang tiniklop ang banig, kinapa ang lumang pitaka at sinilip ang nanay niyang nakahiga sa kutson na halos dikit na sa sahig. Maputla si Aling Corazon, nauubo na naman kahit hindi pa sumisikat ang araw. "Ma, aalis na po ako," mahinang sabi ni Lyra May habang inaayos ang lumang bayong ng kakanin. "Mag-ingat ka, anak," pabulong na sagot ni Aling Corazon. "Huwag kang magpapalipas. Kumain ka rin, ha?" Mumiti si Lyra May kahit may kaba sa dibdib. "Opo, babalik po akong may dagdag na benta. Para sa gamot nyo." Lumabas siya ng bahay na may dalang bayong na amoy bagong luto na puto, kutsinta at sapin-sapin. Sa labas, naghihintay si Mang Rolly Fajardo, tricycle driver na halos araw-araw na niyang nasasakyan papuntang Quiapo. "Oh, iha, sakay na. Maaga tayo ngayon," masiglang bati ni Mang Rolly habang ini-starter ang tricycle. "Salamat po, Mang Rolly. Kailangan ko pa pong makapwesto bago dumagsa ang tao," sagot ni Lyra May, sabay upo sa gilid ng sidecar. Sa biyahe, dumaan sila sa mga kalye na unti-unting nabubuhay. May nagwawalis, may nagbubukas ng tindahan, may nagmamadaling pumasok sa trabaho. Sa Quiapo Market, iba ang mundo. Amoy isda at gulay, halo-halong sigawan ng mga tindera at maingay na yabag ng mga mamimili. Pagdating nila, sinalubong siya ng kaibigan si Tess Alonso. Mas matanda sa kanya ng kaunti. Matabil magsalita pero malambot ang puso. May hawak itong bilaw ng turon at pananakyu. "Uy, Lyra, nandito ka na. Ang aga mo sabi ni Tess habang iniayos ang tarp niya. "Kailangan, Ate Tess, baka maunahan na naman ako ng mga matitinik dyan," biro ni Lyra May. Pero alam niyang may halong totoo ang sinabi niya. Napalingon silang dalawa sa kabilang pwesto. Nandoon si Brenda Cortal, vendor ng suma na laging nakaangat ang kilay at may kasamang dalawang kaalyadong tsismosa. Mula nang dumami ang suki ni Lyra May, parang may apoy sa mata ni Brenda tuwing nakikita siya. Ito na naman yung paawa effect. Maririnig ni Lyra May ang pabulong ni Brenda sa kasama. "Kala mo kung sinong santa? Kakanin lang naman ang tinda." Humigpit ang kapit ni Lyra May sa bayong, pero pinigilan siya ni Tess. "Hayaan mo yung inggiterang yan," bulong ni Tess. "Mas maraming suki sa'yo kasi mabait ka, hindi dahil paawa. Huwag ka papadala." Tumamo si Lyra May sabay bukas ng mga lalagyan. "Puto kayo dyan, mainit-init pa," sigaw niya nakangiti sa bawat lumalapit. Isa-isang dumating ang mga suki. Si Mang Kiko Tablan na laging nagmamadaling mag-almusal bago magbukas ng hardware. Si Aling Narda Puno na may dalang listahan ng ulam at si Ma'am Celeste Ironia, guro sa public school na laging bumibili ng kutsinta para sa mga estudyante niya. "Lyra May, dagdagan mo nga ako ng sapin-sapin. Ang sarap sabi ni Ma'am Celeste. "Salamat po, ma'am. Ito po, may libreng latik na po kayo." Masaya niyan sagot. "Magaling ka talagang bata," sabi ni Ma'am Celeste habang inaabot ang bayad. "Huwag mong susukuan niyang pangarap mong karinderya, ha?" "Naniniwala ako sa'yo." Napayuko si Lyra May, parang nauntog sa salitang pangarap. Matagal na niyang iniipit iyon sa loob. Hindi siya basta nangarap dahil mas madalas niyang unahin ang kailangan. Pagdating ng tanghali, tinapik siya sa balikat ng isang familiar na kamay. Si Father Inigo Barrera iyon, pari mula sa simbahan malapit sa palengke. May dalang supot ng tinapay at maliit na bote ng vitamins. "Lyra May, kumusta ang nanay mo?" tanong ng pari. Banayad ang tinig. "Masama po ulit ang ubo, Father," sagot niya, pilit ngumiti. "Pero kakayanin po namin. Hindi mo kailangang buhatin mag-isa ang mundo mo," sabi ni Father Inigo. "Alam kong malakas ka. Huwag kang mahiya humingi ng tulong. Nandito kami." Sumagi sa isip ni Lyra May yung gabing naubos ang pera niya sa gamot at halos wala nang maipambili ng bigas. Ni minsan hindi niya gustong ipakita ang weak side niya. Pero sa harap ng pari, parang sumusuko ang matigas na pader niya. "Opo, Father. Salamat po," mahina niyang sagot. Bandang hapon, habang humuhupa ang tao, may batang payat na may maruming damit na lumapit sa pwesto. Si Junjun de la Cruz, batang lansangan na kilala sa Plaza Miranda. Nakatayo lang ito sa gilid, parang nahihiyang magsalita. "Junjun," tawag ni Lyra May.
Kumain ka na ba? Umiling ang bata. Hindi pa po. Baka pwede. Kahit isang puto lang po. Hindi na nagdalawang isip si Lyra May. Kumuha siya ng 3 puto at isang kutsinta. Inilagay sa papel, saka iniabot. O eto, pero dahan-dahan ha? At bukas ulit, punta ka dito. Huwag kang mahihiya, nagliwanag ang mukha ni Junjun. Salamat po Ate Lyra. Sana po yumaman kayo balang araw. Napatawa siya, pero may kirot sa puso. Hindi ko alam kung yayaman ako, Junjun. Pero ang alam ko, gusto ko lang mabuhay ng maayos. At gusto ko ring mabuhay ng maayos yung mga taong bahal ko. Sa malayo, muling narinig niya ang tawa ni Brenda at ng mga kasama nito habang pinagmamasdan siya. Pero sa sandaling iyon, mas malinaw sa kanya ang isang bagay. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi niya kayang tumalikod sa taong nangangailangan. Pag-uwi niya ng gabi sa San Miguel, pagod ang katawan, pero may dalang konting ginhawa, kaunting kinita, kaunting pag-asa, at isang lumalaking paniniwala na may dahilan kung bakit siya humahakbang araw-araw. At sa tahimik na kwarto, habang inaabot niya ang gamot ni nanay at naririnig muli ang pag-ubo nito, hindi niya alam na malapit na siyang itulak ng tadhana sa isang responsibilidad na babago sa buong buhay niya. Hindi pa tuluyang humuhupa ang ulan ng gabing iyon. Paglabas ni Lyra May mula sa Quiapo, nafabalot siya sa manipis na jacket, bayong sa kaliwang kamay, at payong na halos wala ng silbi sa lakas ng hangin. Sa ulo niya, paulit-ulit ang sinabi ni Father Inigo. Yogbuhatin mag-isa ang mundo. Pero paano niyang hindi bubuhapin? Nanay niya palang hirap na siyang iligtas. Mag-ingat ka iha, paalala ni Tess bago siya umalis kanina. Text mo ako pag nasa bahay ka na. Ang lakas ng ulan, baka bumaha. Opo Ate Tess, sagot niya. Pasensya na kung maaga akong umalis. Walang pasensya. Alagaan mo sarili mo, sabi ni Tess, sabay abot ng kaunting turon na pambawi niya sa gutom. Kaya habang naglalakad siya pa uwi, hawak niya ang supot ng turon na iyon. Dumaan siya sa madilim na underpass ng Recto dahil iyon ang pinakamabilis na daan pag ganitong oras. Kakaunting tao lang ang nasa paligid. May ilan lang na nagkukubli sa gilid. May mga batang umiiyak sa lamig at mga nagmamadaling sumilong. Nang biglang may pumasok sa tenga niya. Isang mahina, nauutal, pero malinaw na iyak ng sanggol. Huminto siya, parang nanlamig ang batok niya. Akala niya guni-guni lang dahil sa pagod, pero muling umalingaw-ngaw, mas malapit. Ate Lyra, may tumawag mula sa kabilang gilid ng underpass. Si Junjun iyon, basang-basa ang damit, nanginginig sa ginaw. Ate, may narinig po ako kanina. Parang may iniwan po dito. Junjun, anong ginagawa mo dito? Baka mapahamak ka. Lumapit si Lyra May. Sabay silong sa tayong ang bata. Saan mo narinig? Doon po sa may poste. May iyak. Di ko po alam kung tao o ano. Takot ang mata ni Junjun, pero mas matapang siya ngayon kaysa nung mga nakaraan araw. Binigyan siya ni Lyra May ng turon sa supot. Kumain ka muna ng kaunti. Teka, tara tignan natin. Dahan-dahan silang lumapit sa direksyong tinuturo ng bata. Sa gilid ng pader, halos natatabunan ng karton at lumang sako, may 2 maliit na kumot na basang-basa rin sa ulan. At mula roon, tumitili ang 2 sanggol, halos paus na sa kakaiyak, nanlaki ang mata ni Lyra May. Diyos ko, lumuhod siya, nanginginig ang kamay habang inangat ang unang kumot. Isang sanggol na lalaki, maputla, nangingitim ang labi sa lamig. Sa kabila naman, isang sanggol na babae, mas payat pa, halos kumakapit ang maliliit na daliri sa hangin. May maliit na papel na nakasingit sa pagitan nila. Basa na halos mabura ang sulat, pero mababasa pa rin ang iisang linya. Pasensya na, wala na kaming kaya. Ate, kambal po sila? Bulong ni Junjun. Para bang takot na takot siyang masagot. Oo, mahina niyang sabi. Parang puno ng buhangin ang lalamunan. Kambal. Nag-alangan siya ng 1 segundo. Hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil biglang sumikip ang buong mundo. Paano po to dadalhin? Paano kung may magalit? Paano kung... Pero sa isa pang iglap, wala na yung tanong. Ang natira na lang ay 2 buhay sa harap niya. Junjun, tulungan mo ako, sabi niya.
pilit pinapakalma ang boses. Kailangan nating dalhin sa ospital. Ate, baka may bumalik. Nanginginig na sagot ni Junjun. Wala nang oras, Junjun. Nagyeyelo na sila. Hinila ni Lyra May ang kumot. Pinisil ang maliit na katawan para makaramdam ng init. Kasabay noon, may dumaan na security guard na may flashlight. Si Kuya Benji Lontok na madalas nakikita sa area. Ano yan? Bakit may bata dyan? Gulat na gulat niyang tanong. Kuya Benji, may iniwan pong kambal na sanggol, sabi ni Lyra May. Halos mapaiyak. Hindi ko po kayang iwan. Tulungan niyo po kami. Saglit siyang napatigil, tapos mabilis na kumilos. Sige, halika. Tatawag ako ng barangay at ambulansya. Huwag niyong ilalabas ng basta-basta. Baka mahanginan pa. Sa tulong ni Kuya Benji, naisakay nila sa tricycle ni Mang Rolly na nagkataong papadaan din pauwi. Halos hindi makapagsalita si Mang Rolly sa gulat. Lyra, anong nangyari? Tanong niya. May iniwan po sa kalsada, Mang Rolly. Kailangan po natin sa ospital. Diyos ko, sige, kapit lang. Pinaandar ni Mang Rolly ang tricycle. Mabilis ngunit maingat. Pagdating sa ospital ng Sampaloc, sinalubong sila ni Nurse Maris Dizon. Anong nangyari? Bakit basang-basa yung mga bata? Iniwang kambal po sa underpass, sagot ni Lyra May. Halos di na po humihinga sa lamig. Agad silang dinala sa ER. Nakita ni Lyra May kung paano mabilis na nilinis, tinakpan at sinaksakan ng oxygen ang kambal. Hindi niya napigilan ang luha. Sa gilid, tahimik na nakatayo si Junjun. Halatang natatakot pero hindi umaalis sa tabi niya. Lyra May, maupo ka muna. Mahinahong sabi ni Nurse Maris habang lumalabas sandali. Ginagawa na namin lahat. Buhay pa sila. Lalaban pa. Salamat po. Halos pabulong na sagot niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Miss Clarice Yap, social worker, kasama ang isang pulis na nag-record ng report. Ikaw ba ang nakakita? Tanong ni Miss Clarice kay Lyra May. May halong pagod pero maayos ang tono. Opo, papauwi na po ako. Narinig ko po sila. Hindi ko po kayang iwan, sagot ni Lyra May. Ginawa mo ang tama, sabi ni Miss Clarice. Pero kailangan kong ipaliwanag. Kapag walang lumitaw na magulang o kamag-anak, dadalhin sila sa DSWD. May proseso tayo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dibdib ni Lyra May. Sa DSWD po, ibig sabihin, mawawala po sila sa akin? Hindi pa natin alam ang mangyayari. Maingat na sagot ni Miss Clarice. Pero sa ngayon, gagawin nating ligtas sila. Kailangan din nating hanapin ang magulang. Tumango si Lyra May pero may bigat na bumagsak sa kanya. Sa labas ng ER, dumating si Father Inigo. Tinawagan ni Kuya Benji, bit-bit ang rosaryo at maliit na tuwalya para sa kanya. Anak, sabi ng pari, marahang hinawakan ang balikat niya. Hinga ka. Hindi ito dumating sa iyo para pahirapan ka lang. Father, mahirap na po buhay ko. Nanay ko may sakit, wala po akong pera. Pero bakit po parang hindi ko kayang iwan yung mga batang yon? Humagulgol siya. Dahil may puso ka, sagot ni Father Inigo. At may dahilan ang bawat bagay. Hindi ko man alam kung anong susunod, pero alam kong hindi ka nag-iisa. Lumipas ang oras, humina ang ulan. Sa loob ng ER, nakita ni Lyra May ang dalawang maliit na dibdib na gumagalaw na, kahit mahina. Parang tinitigan siya ng tadhana sa mata. Sa sandaling iyon, kahit wala pang formal na papel, kahit hindi niya alam ang bukas, naramdaman niya ang isang tahimik na desisyon sa loob niya. Hindi niya hahayaang muling maramdaman ng mga sanggol ang lamig at pag-iisa na naranasan nila sa kalsada. Paglabas ni Lyra May sa ospital kinabukasan, parang hindi pa rin nagsisink in ang lahat. Magdamag siyang halos hindi nakatulog sa upuan sa hallway. Nakasandal ang ulo sa pader, tangan-tangan ang bayong na ngayon ay wala ng laman. Sa bawat iyak na maririnig niya sa loob ng nursery, napapalingon siya. Parang may humihila sa dibdib niya. Lumapit si Nurse Maris Dizon, bit-bit ang maliit na papel. Lyra May, stable na sila pero kailangan pa rin ng proper care. May maliliit silang sugat sa balat dahil sa lamig at gutom. Hindi pwedeng basta ibalik sa kalsada. Opo, nurse, salamat po sa inyo. Sagot ni Lyra May, namumugtong mata. Kasunod ni Nurse Maris, dumating si Miss Clarice Yap. Maayos ang buhok, may daladalang folder, pero halatang puyat.
Lyra May, kailangan nating mag-usap. May proseso dito. Tumango si Lyra May. Si Junjun, na natulog rin sa upuan sa tapat niya, biglang nagising at agad lumapit. Ate, ano po yan? Social worker si Miss Clarice Junjun. Siya ang tumutulong sa mga bata. Paliwanag ni Lyra May, sabay haplos sa ulo ng bata. Huwag kang matakot. Umupo sila sa maliit na opisina sa ibaba ng ospital. Ganito, simulang sabi ni Miss Clarice. Since ikaw ang nakakita at nagdala sa kambal, pwede kang mag-apply bilang foster parent kung gusto mo. Pero kailangan may evaluation. DSWD ang magde-decide. Napatigil si Lyra May. Foster parent po? Ibig sabihin, ako po ang mag-aalaga? Kahit mahirap lang po ako? Hindi natin isinasara ang pinto dahil lang sa estado, sagot ni Miss Clarice. Ang titingnan dito ay kakayahan mong magbigay ng ligtas at mapagmahal na tahanan. Pero dapat handa ka sa responsibilidad. Hindi biro ang pagpapalaki ng kambal. Umiling ng marahan si Lyra May. Parang may alon na dumadaan sa loob niya. Hindi ko po alam kung kaya ko, may sakit ang nanay ko. Maliit lang ang kita ko. Pero, di ko po talaga sila kayang iwan. Tahimik na huminga si Miss Clarice. Sige, kung ganon tuloy tayo sa DSWD para sa dokumento. May kilala akong abogadong volunteer na tutulong sa'yo. Bandang tanghali, sumakay sila sa tricycle ni Mang Rolly patungong DSWD office sa Quezon City. Nakaangat ang payong ni Mang Rolly, pero hindi napigilan ang araw na sumisilaw. Sa biyahe, tumawag si Tess. Lyra, nasaan ka na? Hindi ako mapakali kagabi. Kumusta yung mga bata? Mabilis na tanong nito. Nandito ako sa DSWD, Ate Tess. Sagot ni Lyra May. Inaayos ko yung foster care. Natatakot ako pero gusto kong sumubok. Kung saan ka mas magiging panatag, susuportahan kita. Sabihan mo lang ako kung anong kailangan. Amdam sa boses ni Tess ang pagiging ate na handang sumalo ng bigat. Pagdating nila, sinalubong sila ni Attorney Cela Monteverde. Maliit ang katawan pero matapang ang tindig. May suot na simpleng blazer at may dalang clipboard. Ikaw si Lyra May? Tanong niya. Matalas pero mabait ang mata. Opo, attorney, sagot ni Lyra May, medyo nanginginig. Huwag kang kabahan, hindi ka kriminal, tumulong ka, sabi ni Attorney Cela. Pero dadaan tayo sa tamang proseso, sasagot ka sa interview. May home visit, tapos pirmahan ng foster agreement. Klaro? Opo. Napalunok si Lyra May. Sa interview, tinanong siya tungkol sa kita, tirahan, kalusugan ng nanay, at kung bakit siya handang mag-alaga. Nagsalita siya ng tapat. Hindi po ako mayaman, sabi niya sa evaluator na si Mr. Dax Arreola. Pero hindi ko po sila kayang iwan. Naramdaman ko po, parang anak ko po sila noong nakita ko sila. Kung hindi ko po sila kinuha, baka wala na po sila ngayon. Tahimik ang evaluator, nagsulat lang. Sa dulo, tumango ito. We'll schedule a home visit, but your intent is clear. Pagbalik ni Lyra May sa ospital, kinahapunan, sinabi ni Miss Clarice, napapayagan siyang dalhin muna ang kambal habang pending ang final approval. Parang may biglang liwanag sa dilim. Anak, wika ni Father Inigo nang dumalaw siya sa nursery. Kung anong pangalan nila, piliin mo mula sa puso. Ang pangalan ay panalangin. Pinagmasdan ni Lyra May ang kambal na tulog sa dalawang maliit na crib, magkatabi. Parang nagkukwentuhan kahit walang salita. Miko Rafael at Nia Rosario. Bulong niya. Para po nilang kasama ako sa pag-asa na ang iuwi na niya ang kambal, nandoon si Tess at Mang Rolly, pati si Junjun na nakaabang sa labas na parang kuya na agad. Ate, ako po magbubuhat ng diaper bag, sigaw ni Junjun, sabay buhat ng maliit na bag na halos mas malaki pa sa kanya. Pagdating nila sa looban sa San Miguel, naglabasan ng mga kapitbahay. Si Aling Lusing Bayani, tindera ng gulay, unang lumapit. Ay Lyra, totoo pala, kambal yan. Nako, halika dito. May malunggay ako, pampalakas ng gatas mo. Ay salamat po, Aling Lusing, sagot ni Lyra May, nangingiti kahit nanginginig sa pagod. Pero mula sa kabilang dulo, may maririnig na paangil na boses. Ayan na siya, pinulot na naman ang problema. Si Brenda Cortal iyon, kasama si Mayra Halbuena na paboritong magpalaki ng chismis. Brenda, tumahimik ka na nga. Singit ni Tess, nagsalubong ang kilay. Kung hindi mo kayang tumulong, huwag kang manira. Anong hindi manira? Mahirap na nga kayo, dadagdag pa yan.
Baka mamaya manghingi na kayo ng limos sa amin. Balik ni Brenda. Huminga ng malalim si Lyra May. Pinigilan ang luha. Hindi po ako hihingi ng limos. Aalagaan ko sila kahit anong mangyari. Sa gabing iyon, sa maliit na kwarto, inihiga niya sina Nico at Nia sa iisang banig na may nakalatag na kumot. Katabi nila ang ina niyang si Aling Corazon na pilit bumangon. Anak, mahina nitong sabi, nangingilid ang luha. Ang gaganda ng mga bata. Para saan sila sayo? Lumapit si Lyra May, hinaplos ang kamay ng nanay. Hindi ko rin po alam, ma. Pero parang may dahilan. Parang binigay sila sa atin para may pag-asa pa. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, kahit mabigat ang bukas, naramdaman ni Lyra May na may bagong sigla sa loob ng bahay. Siglang hindi pera ang pinanggagalingan, kundi isang pagmamahal na nagsisimula pa lang pero parang matagal nang nakatago sa puso niya. Kinabukasan, parang masiksik ang hangin sa maliit nilang kwarto sa San Miguel. Dalawang sanggol na umiiyak ng salitan, isang nanay na ubo ng ubo at si Lyra May na halos hindi na alam kung alin ang uunahin. Gatas ba, labada o trabaho? Pero kahit pagod na pagod, may kakaibang tibok ng saya sa dibdib niya tuwing hahawak siya sa maliliit na kamay ni Nico at Nia. Lyra anak, hirap na tawag ni Aling Corazon mula sa banig. Ang init ng dibdib ko. Nagmadali si Lyra May. Ma, sandali ha, Mang Rolly. Sigaw niya sa labas. Kahit wala pang 6:00 ng umaga. Agad dumating si Mang Rolly. Nag-aayos pa ng tsinelas. Ano yan, iha? Hihingi po sana ako ng tulong. Dadalhin ko po si Ma sa health center, tsaka check up ng kambal. May ubo po si Nico kagabi. Parang hinihingal. Ha? Sige iha, isasakay ko kayo ngayon din. Sa barangay health center, pinaupo sila ni Nurse Maris Dizon sa maliit na bench. Amoy alkohol at gamot ang paligid. Parang tuyo ang lalamunan ni Lyra May sa kaba habang pinapakinggan ang paghinga ni Nico. May tunog na parang sipol sa bawat hinga. May wheezing siya. Seryosong sabi ni Nurse Maris matapos i-stethoscope ang bata. Posibleng asthma, Lyra May. Kailangan niyang mag-nebulize paminsan-minsan at iwasan ang alikabok at usok. Nanlamig si Lyra May. Nurse, magkano po yun? Wala po akong sobra-sobra. Hinawakan siya ni Nurse Maris sa braso. Huwag kang mataranta. May programa dito. Bibigyan kita ng reseta at tutulungan kitang humanap ng murang nebulizer. Pero kailangan bantayan mo siya. Tumango si Lyra May, nangingilid ang luha. Opo, gagawin ko po lahat. Habang pauwi, tahimik si Lyra May. Sa isip niya, paunti-unting lumalaki ang listahan ng responsibilidad. Pero sa tabi niya sa tricycle, tulog si Nico at Nia, magkayakap sa kumot. Doon siya huminga ng malalim. Kaya ko to. Kailangan kong kayanin. Pagdating niya sa Quiapo Market kinabukasan, bit-bit niya ang bayong ng kakanin at ang diaper bag na halos mas mabigat pa. Si Tess ang unang lumapit. Lyra, huwag ka munang tumayo ng matagal. Ako na magbabantay pag kailangan mong magpahinga, sabi ni Tess habang kinikiliti si Nia na bahagyang ngumiti. Salamat Ate Tess, si Nico may asma daw. Mahinayang sabi. Ay nako, kaya natin yan. Huwag kang mag-isa, sagot ni Tess. Tapos biglang tumalin ang tingin sa kabilang pwesto. Pero mag-ingat ka rin kay Brenda. Kanina pa nakatingin. Bago pa man masasagot si Lyra May, lumapit si Brenda Cortal nakapamaywang. May plastic na suman sa kamay. Uy Lyra, grabe. May dalang sanggol sa puseto? Ano? Gagawin mong pang-awa sa suki? Brenda, tigilan mo nga, singit ni Tess. Hindi mo ba naisip na kawawa yung mga bata? Mumisi si Brenda. Kawawa? Mas kawawa yung sarili niya? Mahirap na nga magdadagdag pa. Baka mamaya mangutang na naman siya sa mga suki. Huwag niyong kinukonsinti. Huminga ng malalim si Lyra May. Ayaw niyang patulan pero ramdam niya ang pait. Hindi ko po sila ginagamit, Brenda. Tao po sila at hindi po ako nang hihingi ng kahit kanino. Alaga? Biglang lumapit si Myra Jalbuena, kaalyado ni Brenda. Bakit kanina narinig ko sa ibang vendor, may nagbigay raw sa iyo ng diaper. Ano yun kung hindi limos? Napayuko si Lyra May. Saglit siyang napahawak sa bayong.
pilit pinipigil ang panginginig. May mga taong tumutulong dahil gusto nila, hindi dahil pinipilit ko. Pero hindi pa nakontento si Brenda. Nang nakatalikod si Lyra May para ayusin ang paninda, sinadya nitong matapilok ang timba ng tubig sa gilid. Tumapon ang tubig sa isang bandehado ng puto. Biglang nagtilian ang ilang mamimili. Ay, nako, sorry ha. Nadulas ako, kunwaring sabi ni Brenda, pero halatang may pang-aasar sa boses. Hindi na napigilan ni S. Sinadya mo yan, kita ko, sigaw niya. Lumapit si Kuya Benji lontok, naka-duty malapit sa gate. Anong gulo to? Tanong niya. Sinasabutahin niya yung tinda ni Lyra May, mariing sabi ni Pes. Umiling si Brenda. Ay naku, guard, drama lang yan, nadulas lang ako. Tumingin si Kuya Benji kay Lyra May, tapos sa puto na basang-basa. Brenda, kung nadulas ka man, tumulong ka man lang maglinis. Huwag ka nang magdagdag ng gulo. Lyra, kukuha ako ng basahan. Salamat po Kuya Benji. Mahina niyang sagot. Lumuluha na sa hiya at pagod. Kinagabihan, dumalaw si Father Inigo sa bahay nila. Nakita niyang nangingitim na ang paligid ng mata ni Lyra May sa puyat. Anak, narinig ko ang nangyari sa palengke, sabi niya. May ipapagawa ang simbahan. Magpapaluwal kami ng maliit na tulong para sa nebulizer ni Nico. Fundraiser. Pero kailangan mo ring pumayag. Napatingin si Lyra May, gulat at nahihiya. Father, ayokong maging pabigat. Hindi ka pabigat, bahagi ka ng komunidad. Mahinahong sagot ng pari. At kung may kabutihan ginawa sa iyo ang Diyos, baka daan lang din ito para matutong tumanggap. Bumigay ang luha ni Lyra May. Sige po, para kay Nico. Lumipas ang mga araw. Sa simbahan ng San Sebastian, naging masigla ang maliit na fundraiser. Si Kay Ladrido, youth leader, nagbenta ng lugaw. Sina Mang Kiko at Aling Narda bumili ng maramihan. Si Ma'am Celeste nag-ambag ng sobre. Kahit si Junjun, naglinis ng upuan kapalit ng kaunting parya na iniabot niya kay Lyra May. Ate, pandagdag po sa nebulizer ni Nico, sabi ng bata. Nahihiyang ngumiti. Napayakap si Lyra May sa kanya. Salamat Junjun, hindi ko makakalimutan to. Pero habang unti-unting gumagaan ang problema sa kambal, mas bumibigat naman ang sananay niya. Isang gabi, biglang nanghina si Aling Corazon. Halos hindi na makatayo at ang ubo niya'y may kasamang dugo. Ma! Sigaw ni Lyra May, nanginginig. Mang Rolly, tulungan niyo po kami. Sa ospital, pinigilan ni Nurse Maris ang luha. Lyra May, malala na. Gagawin natin ang makakaya, pero kailangan mong maging handa. Sa huling gabi ni Aling Corazon, hawak niya ang kamay ni Lyra May habang tulog ang kambal sa tabi. Anak, huwag mong pababayaan ang dalawang batang yan. Pabulong niyang sabi. Sila ang liwanag mo. Kahit hindi mo sila kadugo, ikaw ang nanay nila. Humagulgol si Lyra May. Ma, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kailangan ko po kayo. Mumiti ang matanda. Mahina pero payapa. Nandito ako sa bawat kabutihan mo. At nan sumapit ang madaling araw, tahimik na pumikit si Aling Corazon. Sa libing, sa Manila North Cemetery, hawak-hawak ni Lyra May ang kamay ni Tess habang si Junjun at Mang Rolly nag-aayos ng bulaklak. Pakiramdam niya, parang kalahati ng mundo niya ang nawala. Pero pag uwi niya, sinalubong siya ng mahinang iyak ni Nico at Nia. Parang paalala na may dalawang buhay na umaasa sa kanya. Inangat niya si Miko, hinalikan si Nia sa noo at sa pagitan ng luha at pangungulila, naramdaman niyang may bagong panata sa puso niya. Ma, pangako, bulong niya sa hangin. Hindi ko sila bibitawan. Hindi ko hahayaan na maramdaman nila ang iniwan. Hanggat humihinga ako, may nanay sila. Hindi na mabilang ni Lyra May kung ilang gabing umiyak siya matapos ilibing ang nanay niya. Sa unang buwan, parang araw-araw may hinihila sa dibdib niya. Lungkot na hindi maipaliwanag. Pagod na hindi nauubos. Pero habang umiikot ang panahon, may dalawang munting dahilan siyang kumakapit sa kanya tulad ng mga kamay na hindi niya kailanman inakalang magiging tahanan niya. Lumipas ang 5 taon. Dati San Miguel ang mundo nila.
Ngayon nasa Tondo na sila, sa isang mas maayos na inuupahang bahay na may maliit na sala at kusinan hindi na kailangang magkasya sa isang sulok. Hindi ito mansyon, pero may bintanang may kurtina, may bentilador na hindi na nangingingid, at may espasyo para tumakbo ang dalawang batang ngayon ay 5 na. Ay Nico, huwag mong itapon yan sa kapatid mo. Sigaw ni Lira May habang nakasapo sa baywang. Pero halata ang tawa sa gilid ng labi niya. Nanay Lira, siya po kasi nagsimula. Depensa ni Nico Rafael, kumakapit sa lumang pilo na parang espada. Ano raw? Singhal ni Mia Rosario, nakapamewang na parang mini version ni Tess. Sinabi kong hindi ko sinimulan, ikaw kaya tong kumain ng last na puto. Napailing si Lira May. Ayun na nga. Huwag niyo nang pag-awayan yung puto. Bukas gagawa ako ulit. Pero ngayon, magbihis na kayo. May school program tayo mamaya. Yay! Sabay sigaw ng kambal. Tapos nagkandara pa sa kwarto habang nagtatawanan. Sa mesa, nakapatong ang dalawa nilang maliit na uniform. Inayos ni Lira May ang kwelyo. Saka napatingin sa lumang picture frame sa gilid. Larawan niya kasama ang nanay niya noong sa Quiapo pa sila. Minsan parang naririnig pa rin niya ang boses nito. Huwag mong pababayaan ang dalawang batang yan. Tuwing tinitignan niya ang kambal, parang nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa gabi, sa Divisoria Night Market na siya naglalako. May maliit na stall na may ilaw, tarp na nakasulat ang Lira May Kakanin at pila ng suki na unti-unting dumami sa paglipas ng taon. Si Tess Alonzo na ngayon ay may sariling banana cue cart sa tabi, ang katuwang niya sa lahat. Lira, ayan ha, nag-iipon na tayo para sa bagong steamer. Huwag kang papayag na lumang-luma na yan, sabi ni Tess habang pinupunasan ng kamay. Tess, parang kailan lang underpass pa tayo kinabahan, sabi ni Lira May, napangiti. Ngayon, may sariling stall na tayo. Kasi di ka tumigil, kita mo, pinagpapala ang mabait. Sinundot siya ni Tess sa tagiliran. Pero huwag kang magpapadala sa inggit ha. May narinig ako sa palengke. Si Brenda daw nag-iikot-ikot na naman. Napabuntong hininga si Lira May. Brenda pa rin? Hindi pa siya tapos? Alam mo naman yon. Pag nakakita ng konting liwanag, gusto niyang patayin. Hindi nagtagal, totoo nga ang sabi ni Tess. Isang araw, habang hinihintay ni Lira May ang kambal sa labas ng paaralan, may biglang lumapit na pamilyar na boses. Ay, Lira May, ang laki na pala ng mga inampon mo ha? Si Brenda Cortal iyon. Mas payat na ngayon, pero mas matalim pa rin ang ngiti. Kasama niya si Myra Halbuena na may dalang folder. Anong kailangan mo, Brenda? Mahinahong tanong ni Lira May. Pero may alerto na sa dibdib. Wala naman, concerned lang ako. Tumaas ang kilay ni Brenda. Kasi, alam mo, may narinig akong balita. Hindi raw pala legal yung pag-aampon mo. Baka gusto mong linawin sa DSWD habang maaga pa. Biglang umigting ang hawak ni Lira May sa strap ng bag. Legal lahat, Brenda. May foster agreement, may home visits, at monitored kami. Bakit ako nakatanggap ng sulat na may case review daw? Singit ni Myra, kunwaring inosente. Bago pa makasagot si Lira May, may dumating na kotse sa tapat ng school gate. Bumaba si Miss Clarice Yap. Ngayon ay mas mataas na ang posisyon sa DSWD. Dala ang maliit na envelope. Lira May, bati niya, saka napatingin kay Brenda at Myra. May nag-file ng anonymous report, pero na-review na namin, walang basehan. Namutla si Brenda. Miss Clarice, nagtanong lang naman kami. Hindi tanong ang paninira, malamig na sagot ni Miss Clarice. Kung may reklamo ulit na walang ebidensya, may kaukulang parusa. Tahimik na napaurong si Brenda, mahigpit ang panga bago tuluyang tumalikod. Naku, hinga ni Lira May, parang nabunutan. Salamat po, Miss Clarice. Ginagawa mo ang tama. Kita namin yan. Sagot ng social worker. I-enjoy mo na ang programang mga bata. Proud kami sa'yo. Pagpasok nila sa gym, halos mapuno ang upuan. Mainit, maingay, puno ng magulang na may dalang cellphone. Sa harap, tinawag ng guro ang pangalan ni Nia. Nia Rosario Villaseñor, malakas na anunsyo ni Ma'am Rona Siksikan, lead dancer ng klase. Tumakbo si Nia sa stage, nakabali-inspired na costume na gawa mismo ni Tess mula sa lumang kurtina at ribbon. Nang umandar ang tugtog, para siyang sinindihan,
maliksi, confident. Nakangiti. Parang wala siyang alam na may sugat ang simula ng buhay niya. Parang buong-buo siya. Pagkatapos, tinawag si Nico. Nico Rafael Villaseñor. Sabi ni Ma'am Rona, Award for Outstanding in Math. Nakita ni Lyra May ang tanak niyang nakapila. Hawak ang maliit na certificate. Medyo mahiyain pero matatag ang tingin. Nang iabot sa kanya ang medalya, napatingin siya sa hanay ng mga magulang at nakita si Lyra May. Kumaway siya tapos mumiti ng buo. Nanay Lyra, sigaw niya mula sa stage. Hindi na nahiya. Para po sa'yo to. Parang may pumulandit na init sa mata ni Lyra May. Tumayo siya, hindi napigilan ang luha. Si Tess nasa tabi niya, umiiyak na rin. Sa likod na roon si Junjun, hindi na bata. Payat pa rin pero may dignidad na. Working student na siya ngayon. Nag-aaral sa umaga, nagde-deliver ng gulay sa hapon at tuwing weekend tumutulong sa stall. Ate Lyra, bulong ni Junjun, nakangiting proud. Ang galing nila no? Parang tunay na pamilya. Hinaplos ni Lyra May ang balikat niya. Tunay sila Junjun. Anak ko sila. Pero kahit proud siya, may munting takot na umakyat sa dibdib niya habang pinagmamasdan ang kambal. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang mga sanggol pa sila sa ilalim ng ulan. Ngayon, may medalya na, may sayaw na, may pangarap na. At sa likod ng palakpakan, nagdasal si Lyra May ng tahimik na sana kahit anong dumating sa buhay nila, hindi na muling masusubok ang pagmamahal na binuo nila sa 5 taon. Sa kanya niyakap ang 2 batang bumaba mula sa stage. At sa gitna ng siksikan at ingay, naramdaman niyang ang pangako niya sa nanay niya noon ay buhay na buhay pa rin. Pag-uwi nila mula sa school program, mas magaan ang hakbang ni Lyra May kahit hapong-hapo. Nasa harap na sina Nico at Nia, magkakapit-bisig. Nagbabangayan pa rin kung sino raw ang mas magaling. Si Nia dahil lead dancer o si Nico dahil may medalya. Sa likod nila, si Tess may dalang supot ng fishball para ipagdiwang ang araw na yon. At si Junjun naman nagpukwento tungkol sa bagong subject niya sa college. Nanay Lyra, bukas po ulit ha? Gusto ko po mag-practice ng sayaw, sabi ni Nia. Sabay talon sa gilid ng kalsada. Oo naman, tawa ni Lyra May. Pero si Nico, mag-practice ka rin ng spelling. Huwag puro math. Nanay, math lang po sapat na, depensa ni Nico. Kunwaring seryoso, kaya nagtawanan silang lahat. Pagdating sa bahay sa Tondo, nag-ayos si Lyra May ng hapunan. Habang kumakain ng kambal, tahimik siyang napatingin sa kanila. Sa 2 niyang anak na lumaki sa pagmamahal, hindi sa dugo. Naramdaman niyang ang araw na ito ay parang regalo mula sa langit. Pero sa ilalim ng saya, may kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag, parang hangin bago ang unos. Kinabukasan maaga silang nagising. May flag ceremony sa school at internal test si Nico. Inayos ni Lyra May ang buhok ni Nia, saka sinuklay ang bangs ni Nico na laging magulo. Nanay, okay na po ba to? Tanong ni Nico, hawak ang kwelyo niya. Oo, pugi na pugi ka na, lambing ni Lyra May, sabay tapik sa ilong niya. Pagdating sa gate ng paaralan sa Tondo, nagpaalam ang kambal at tumakbong papasok. Nakatayo si Lyra May sa labas. Hinihintay na pumasok sila sa linya. Nang biglang may humarurot na mga sasakyan sa tapat ng gate. 3 itim na SUV na parang hindi bagay sa makipot na kalsada. Tumigil ang mga tao. May mga magulang na napatingin. May mga estudyanteng napahinto sa pagtakbo. Ano yun? Bulong ni Tess. Nakakarating lang. Parang artista. Hindi pa nakakasagot si Lyra May nang bumukas ang pinto ng pinakaunang SUV. Bumaba ang isang lalaking matangkad. Naka-cream long sleeve at black slacks. Maayos ang buhok at may aura na parang may sariling mundo. Kasunod niya ang isang mas batang lalaki na may hawak na tablet at folder. Mukhang assistant. Napanganga ang ilang guro sa gate, kabilang si Ma'am Rona. Lumapit ang matangkad na lalaki kay Lyra May. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagpakita ng yabang. Pero ang mga mata niya parang hinahanap ang isang bagay na matagal nang nawala. Good morning. Malamig pero magalang na bati niya.
Ikaw si Lyra May Villaseñor? Nanlalamig ang daliri ni Lyra May. Opo, ako po. Sino po kayo? Huminga ng malalim ang lalaki. Parang pinipilit buuin ang salitang matagal niyang nilulunok. Ako si Gabriel Satorre at may malaking dahilan ako para puntahan ka. Parang kumalabog ang dibdib ni Lyra May. Gabriel. Satorre? Ulit niya. Hindi alam kung bakit nagsimulang umikot ang mundo. Tumango ang lalaki. 5 taon ang hinahanap. At sa wakas, nahanap ko rin ang mga anak ko. Nang marinig ni Lyra May ang salitang anak ko, para siyang napako sa semento. Anak nyo? Napabulong siya. Halos hindi makatayo. Sa loob ng gate, napalingon sina Nico at Nia, papasok pa lang sana sa pila. Sinilip nila sa pagitan ng mga tao ang nangyayari. Lumapit si Nico, nahihiya pero curious, habang si Nia nakakunot ang noo diretso ang tingin. Nanay Lyra, tawag ni Nia, sino po yan? Agad lumuhod si Lyra May sa harap nila. Anak, sandali lang ha, sa loob muna kayo. Aakyat si nanay mamaya. Pero si Nico mas malapit na ang loob na patingin kay Gabriel. Sir, bakit po ninyo sinabing anak ninyo kami? Bumaba ang tingin ni Gabriel sa bata. Sa unang pagkakataon, may bahagyang nanginginig sa mukha niya. Dahil kayo talaga ang anak ko, mahina niyang sagot. At gusto ko kayong makilala. Sumingit ang assistant niya, si Lysander Cho, mahinang bulong sa kanya. Sir, baka po mas okay sa barangay hall tayo mag-usap para hindi gulo dito. Tumango si Gabriel, saka tumingin ulit kay Lyra May. Ayokong mag-eksena dito sa school, pero kailangan nating mag-usap. Please. Hindi makapagsalita si Lyra May. Ang mga paa niya parang ayaw gumalaw. Si Tess ay lumapit. Halatang protektado ang posture. Sandali, matapang na sabi ni Tess. Bago kayo mag-please dyan, sino ba kayo talaga? At bakit ngayon lang kayo lumitaw? Sumagot si Gabriel ng diretso. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag sa kalsada. Pero hindi ako magnanakaw ng bata. Ako ang ama nila at may patunay ako. Patunay? Aanhin namin yan kung 5 taon silang iniwan? Halos pumutok ang boses ni Tess. Napasinghap si Lyra May. Parang sinaksak siya ng salitang iniwan. Lumalalim ang alaala ng gabing iyon sa underpass. Ang ulan, ang iyak, ang note na basang-basa. Biglang bumalik ang galit at takot na matagal na niyang natabunan ng pagmamahal. Kung ama kayo, pigil na pigil niyang sabi. Bakit po sila nasa kalsada noon? Bakit po walang lumapit sa kanila 5 taon? Napatigil si Gabriel. Dumaan ang sakit sa mata niya. Parang may dinadalang kasalanang mas mabigat pa sa yaman. Hindi ko alam na iniwan sila. Noong nangyari yun, wala ako. May mga taong gumawa ng desisyong hindi ko napigilan. At pinagsisihan ko ang bawat araw na nawala sa kanila. Ang dali pong magsisi ngayon. Mahina pero mataling na sagot ni Lyra May. Mula sa loob ng gate, lumapit si Ma'am Rona at ang guidance counselor na si Sir Dante Pueblas. Nag-aalalang tingin. Ma'am Lyra, okay lang po ba? Gusto niyo po ba sa loob tayo? Tumingin si Lyra May sa kambal. Si Nico, hawak ang baywang ni Nia, halatang natatakot na rin. Si Nia naman, nakatingin kay Gabriel na parang hindi alam kung dapat ba siyang magalit o maawa. Huminga ng malalim si Lyra May. Ma'am, pasensya na po. Pakipasok muna po sila sa klase. Please. No problem. Ma'am Lyra, sagot ni Sir Dante. Sabay akay kina Nico at Nia papasok. Halika na, kids. Class muna. Habang papalayo ang kambal, habol ang tingin ni Gabriel, parang may humahabol ding mga taon sa loob niya. Lyra May, sabi ni Gabriel, mas mahinahon ngayon. Hindi ko kayo pipilitin sa isang iglap. Pero kailangan nating ayusin to sa tama. Hihiling ako ng DNA test. At kung kailangan sa korte, gagawin ko. Hindi para saktan ka, kundi para maitama ang pagkawala ko. Napapikit si Lyra May. Sa loob ng 5 taon, siya ang nanay, siya ang sandalan, siya ang mundo. At ngayong araw na to, may isang estrangherong dumating at sinabing may karapatan siya sa mga batang minahal niya ng buong buhay. Sa tabi niya, hinawakan ni Tess ang braso niya. Lyra, huwag kang matakot. Nandito kami. At sa likod nila, dumating si Miss Clarice Yap. Tila tinawagan na ng school. Anong nangyayari dito?
Tanong niya. Seryoso ang mukha. Tiningnan siya ni Lyra May, parang humihingi ng lakas. Miss Clarice, sabi niya, siya raw ang ama ng mga bata. Tumamo si Gabriel, diretso ang tinbig. Yes, at handa akong patunayan. Sa pagitan ng mga sasakyan, mga matang nakatingin at biglang bumibigyat na hangin, alam ni Lyra May na nagsimula na ang unos. Hindi sa kalsada gaya noon, kundi sa puso niya mismo. At hindi niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang pagiging nanay niya sa dalawang batang minsang iniligtas niya sa ulan. Sa barangay hall, iniakyat ni Miss Clarice ang usapan para hindi na humaba ang eksena sa school. Naglakad si Lyra May na parang lutang, habang si Tess nakabuntot sa kanya na tila bantay sarado. Si Gabriel Satorre naman, tahimik na sumusunod kasama si Lysander Cho, dala ang folder na parang sandata. Pagpasok nila sa maliit na session room ng barangay, sinalubong sila ni Kapitan Dado Magsilang, isang matabang lalaking may maamong mukha pero seryosong aura sa tungkulin. Clarice, ano to? Ang daming tao sa labas, naguguluhan na. Cut, sensitive case, sagot ni Miss Clarice. May nag-claim na biological father ng foster children ni Lyra May. Tumingin si Kapitan Dado kay Gabriel, saka kay Lyra May. Bago tayo magbangayan, maupo muna tayo. Dito, walang sigawan. Mga bata ang usapan. Umupo si Lyra May, nanginginig ang kamay. Sa isip niya, nakikita niya pa rin ang mukha ni Nico at Nia habang inaakay papasok sa klase. Tatak ng takot, halo ng tanong. Hindi niya alam kung gusto niyang sumigaw o umiyak. Ma'am Lyra, mahinahon na sabi ni Miss Clarice, as per procedure, may karapatan siyang mag-request ng DNA test. Pero hindi ibig sabihin nun automatic na sa kanya mapupunta ang bata. May legal custody ka pa rin. Pero Miss Clarice, pumiyok si Lyra May. 5 taon ko na po silang pinalaki. Parang anak ko sila. Paano po kung bigla na lang? Hinding-hindi bigla, putol ni Miss Clarice. Halatang gusto rin siyang pakalmahin. We will follow due process. Sumandal si Tess sa mesa. Tumitig kay Gabriel. Sir, sabihin mo nga, bakit ngayon ka lang lumitaw? 5 taon yan. Ano yan? Dahil may nakita kang medalya at sayaw? Ngayon mo lang naisip maging tatay? Hindi agad sumagot si Gabriel. Parang may dinudurog siyang salita sa bibig bago lumabas. Hindi ko alam na nangyari yun. Mahina niyang sabi. Nasa ibang bansa ako noon. May pinagdadaanan ang pamilya ko. Pagbalik ko, ginulo na ng mga tao ko ang lahat. Akala ko, kasama pa rin nila ang tiyahin nila sa probinsya. Pero nawala ang records. Pinaghanap ko sila. 5 taon. 5 taon kang naghahanap pero hindi mo nakita ang DSWD. Pabalang na tanong ni Tess. Hindi mo nakita ang ospital? Yung underpass? Kami, unang gabi pa lang alam na namin ang proseso. Napatingin si Gabriel kay Tess. May sakit pero walang galit. Hindi mo alam ang sistema sa mundo ko, sagot niya. May mga taong nagtakip. May mga dokumentong inilibing. Hindi ako humihingi ng awa. Hinihingi ko lang ang karapatan ko bilang ama. Dumilim ang tingin ni Lyra May. Karapatan, tabulong niya, pero matalim. Karapatan niyo yung iniwan sila sa ulan? Muling natahimik si Gabriel. Dito siya bahagyang yumuko. Arang unang beses niya talagang narinig ang bigat ng tanong. Wala akong depensa doon. Kung pwede lang balikan, babalikan ko. Pero hindi ko na mababago. Ang kaya ko lang ay ayusin ang natira. Napasiklab ang dibdib ni Lyra May. Hindi po ako laban sa pagkilala sa kanila. Pero hindi ko po sila ibibigay na parang gamit lang. Tumango si Kapitan Dado, nakikinig. Tama, kaya ito ang gagawin natin. DNA test muna. Clarice, ikaw ang mag-setup. Lyra May, may right ka to be present. Sir Gabriel, sagot mo ang gastos. Pag lumabas ang resulta, saka tayo mag-uusap ulit, kasama ang legal counsel. Agree, mabilis na sagot ni Gabriel. Kap, biglang singit ni Lysander Cho, maayos ang boses. May lawyer na po si Sir Gabriel, si Attorney Ronel Vicedo. Nandito po siya sa labas, kung okay lang pumasok. Napangiti ng pahagya si Kapitan Dado pero may warning sa tono. Pwede, pero huwag kayong magpapakita ng yabang dito. Hindi ninyo mabibili ang barangay.
Pumasok si Attorney Ronel. Makinis ang buhok, amoy cologne, dala-dalang leather folder. Sumulyap siya kay Lyra May na parang sinusukat. Ma'am Lyra May, good afternoon. We just want to formalize the process. My client intends to file for establishing paternity and custody rights. Humigpit ang kamao ni Tess. Ayan na, korte na agad. Ate Tess, pakiusap ni Lyra May. Pinipigil siyang sumabog. Baka mas lumala. Pero lumala agad ang pakiramdam niya nang inabot ni Attorney Ronel ang isang papel. These are initial notices. Also, we request that the children begin supervised visitations with their father while the case is pending. Umangat ang ulo ni Lyra May. Supervised visitation? Hindi niyo pwedeng basta ilayo sila sa routine nila. School nila, buhay nila. Supervised nga po, singit ni Attorney Ronel. Tila clinical ang tono. No overnight, just meetings in a safe setting. Safe setting? Tumaas boses ni Lyra May sa unang pagkakataon. Sa 5 taon, ako ang safe setting nila. Yung bahay ko, yung yakap ko, yung gabing nag-nebulize ako kay Nico, yung lagnat ni Nia na ako lang ang gising. Safe setting po yun. Tumigil si Attorney Ronel, hindi makasabat. Si Gabriel ang nagsalita, diretso kay Lyra May. Hindi ko sila kukunin ngayon. Ayokong masaktan sila. Pero gusto kong maramdaman nila na nandito ako. Kahit paunti-unti, tumingin si Lyra May sa kanya. Sa mata nito, may halo ng pangumulila at takot na baka huli na ang lahat. Pero sa dibdib niya, mas malakas ang tinig ng pagiging nanay. Kahit paunti-unti, sagot niya, kailangan ding paunti-unti sa puso nila. Hindi sa gusto mo. Tumango si Miss Clarice. Correct. We'll consult a child psychologist. May kilala akong si Dr. Yvette Lanuza. Siya ang magbibigay ng adjustment plan, walang biglaan. Napalunok si Gabriel. Okay, I will follow. Sa labas ng barangay hall, umuulan ulit. Hindi na malakas gaya noon, pero sapat para magdulot ng lamig. Habang naghiwa-hiwalay sila, nilapitan ni Gabriel si Lyra May. Hindi na kasama ang lawyer niya. Lyra May, mahinang tawag niya. Alam kong galit ka. Karapatan mo yun. Kung gusto mong murahin ako, gawin mo. Pero, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala na sila. Napangiti si Lyra May ng mapait. Huwag mo akong pasalamatan para gumaan loob ko. Ginawa ko yun dahil tao sila. Dahil kailangan nila ng nanay. Then let me prove I can be a father, sagot ni Gabriel, halos pakiusap. Hindi ko alam kung papatawarin mo ako, pero hihintayin ko. Basta huwag mo akong isara sa kanila. Huminga ng malalim si Lyra May. Sa ulo niya, parang may 2 mundo na nagbabanggaan. Ang mundong binuo niya sa hirap at ang mundong dala ng lalaking ito na may yaman at kasalanan. Hindi ko isasara. Sagot niya sa dulo, nanginginig ang boses. Pero hindi rin kita hahayaang buksan ang sugat nila nang wala akong hawak. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kambal sa pinto. Hawak ang drawing na ginawa nila sa klase. 3 stick figures na magkakahawak kamay. Nanay Lyra, sabi ni Nico, mahina. Si Sir Gabriel po ba, papa namin? Si Nia naman, diretso ang mata. Hindi ka po ba aalis? Lumuhod si Lyra May sa harap nila. Niyakap silang 2 ng mahigpit. Makinig kayo sa akin, walang aalis. Ako si Nanay Lyra nyo. Nandito ako. At kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Nagpakawala ng hininga si Nico. Parang gumaan. Si Nia kumapit sa leeg niya. Sa pagitan ng yakap, alam ni Lyra May na hindi pa tapos ang laban. Pero sa ngayon, ang mahalaga, buo pa rin ang 2 batang pinangako niyang hindi bibitawan. Matapos ang gabing nagtanong ang kambal tungkol kay Gabriel, halos hindi nakatulog si Lyra May. Nakaidlip lang siya ng sandali. Tapos biglang magigising kapag may mahinang ubo si Nico o kapag gumalaw si Nia sa tabi niya. Parang bumalik ang 5 taon sa isang gabi. Yung takot na baka mawala sa kanya ang 2 batang yun. Kinabukasan, dumating si Miss Clarice sa bahay kasama ang isang babaeng may suot na simpleng polo at may dalang maliit na bag. Lyra May, ito si Dr. Yvette Lanuza, pakilala niya. Child psychologist, siya ang magagawa ng adjustment plan. Mumiti si Dr. Yvette. Kalmado ang boses. Hello, Lyra May. I've read your case. Hindi natin bibiglain ang mga bata. Ang goal natin ay healthy relationship.
not forced change. Tumango si Lira May. Dok, natatakot po ako. Baka malito sila. Normal yan, sagot ni Dr. Yvette. Kaya sa una, short supervised visits lang. Ikaw kasama nila. Tapos, gradual. Dumating din si Gabriel sa hapon, walang convoy ngayon. Isang SUV lang at si Lysander. May dala siyang maliit na paper bag na may laruan. Good afternoon. Bati niya, marahan. Pwede ba akong pumasok? Saglit na tiningnan siya ni Lira May, saka tumango. Pasok po, pero malinaw ha, guided lahat. Understood, sagot ni Gabriel. Lumabas sina Nico at Nia mula sa kwarto. Parang nagtatago sa likod ng tuhod ni Lira May. Si Nico ang unang sumilip, curious pa rin kahit may kaba. Si Nia nakakunot ang noo, tila defensive. Hay, mahina ngunit warm na sabi ni Gabriel, lumuhod sa level nila. Ako, si Gabriel, alam kong bago to sa inyo. Tahimik ang kambal. Si Nico ang unang nagsalita. Sir, bakit po kayo nawala? Napapikit si Gabriel, parang may humaplos na kirot. May mga taong gumawa ng desisyon na hindi ko nasundan, pero hindi ko kayo pinabayaan sa puso ko. Hinanap ko kayo, anak. Hindi po kami anak nyo. Biglang putol ni Nia. Mahina pero matalim. Anak kami ni Nanay Lira. Sumikip ang dibdib ni Lira May. Hahaprifin sana ni si Nia para pigilan. Pero nauna si Dr. Yvette na nakaupo sa gilid. Okay lang yan, Nia, sabi ni Doc. Feel what you feel. Walang mali sa sinabi mo. Tumingin si Gabriel kay Nia. Hindi nasaktan, kundi parang mas lumalim ang pag-unawa. I respect that. Mahinahon niyang sagot. Hindi ko kayo pinipilit tawagin akong papa ngayon. Gusto ko lang makilala kayo. Naglabas si Gabriel ng 2 maliit na toy cars mula sa bag. Eto nakita ko sa toy store. Naalala ko, sabi ni Lysander mahilig daw si Nico sa kotse. Napatingin si Nico sa toy, tapos sa Nanay Lira niya, parang humihingi ng permiso. Tumango si Lira May ng marahan. Kinuha ni Nico ang toy, bakas ang pag-usisa. Salamat po. Si Nia naman, hindi kumuha. Tumabi lang sa Nanay Lira niya at naglaro ng buhok nito. Pero hindi rin umalis. Ilang araw ang lumipas at natuloy ang unang supervised visit sa labas ng bahay, sa Green Hills Toy Store. Kasama si Lira May, si Dr. Yvette at si Miss Clarice. Si Gabriel tahimik na naglalakad sa tabi. Parang ayaw manakop ng espasyo. Nanay Lira, ang daming Barbie. Pulalas ni Nia nang makita ang shelf. Pili ka ng isa lang ha? Paalala ni Lira May, sabay tingin kay Gabriel. Alam niyang hindi problema sa pera ang isang laruan, pero ayaw niyang masanay silang lahat basta-basta. 2 is fine, biglang sabi ni Gabriel. Agad bumawi. But you decide, Lira May. Nagulat si Lira May sa pagrespeto. Isa lang muna, sabi niya. Tuturuan ko sila ng limit. Okay, sagot ni Gabriel nang walang pagtutol. Pagkatapos ng toy store, inimbitahan ni Gabriel ang kambal sa bahay niya sa Ayala Alabang para sa susunod na visit. Pero under strict plan. Pagpasok nila sa gate, napahinto si Nico sa laki ng lawn. Si Nia napasimangot, parang naiinis sa sobrang ayos ng paligid. Parang park, bulong ni Nico. Hindi ako sanay dito, pabulong ni Nia kay Lira May. Huwag kang matakot anak, nandito si nanay, sabi ni Lira May. Hawak sila sa kamay. Sa loob, sinalubong sila ng isang maputing matandang babae na elegante ang bihis. May matalim na aura. So ito na sila, malamig na sabi nito. Saka tumingin kay Lira May mula ulo hanggang paa. At ikaw ang nagpalaki. Doña Maylie Satorre, pakilala ni Lysander, medyo alanganin ang ngiti. Mother ni Sir Gabriel. Magandang hapon po, maingat na bati ni Lira May, pinikilit maging magalang. Hindi ngumiti si Doña Maylie. Gabriel, kailangan ba talagang dito mo padalhin? Sa ganitong setting, baka mamaya mahawa sila sa kahirapan ng ugali. Parang sinampal si Lira May. Napahigpit ang hawak niya sa kambal. Si Tess wala rito, kaya mas ramdam niya ang pag-iisa. Pero bago siya makasagot, tumayo si Gabriel na parang biglang tumigas ang hangin. Madiin niyang sabi, kung hindi dahil kay Lira May, patay na ang mga anak ko. Kung hindi mo kayang respetuhin siya, umalis ka. Namutla si Doña Maylie. Gabriel, hindi to debate, putol ni Gabriel. They're here to feel safe. And she is part of that safety. Tahimik na napababa ng tingin si Doña Maylie, pero halatang hindi sanay mapagsabihan.
tumalikod siya at umalis sa sala nang hindi na nagsalita. Nakatayo si Lyra May, hindi makapaniwala. Sir Gabriel, mahina niyang sabi. Sorry you had to hear that, sagot ni Gabriel. Mas malambot na yon. I won't let anyone belittle you in front of them. Si Nico, na nakikinig pala, lumapit sa nanay Lyra niya. Nanay, bakit to siya galit? May mga taong hindi agad nakakaintindi. Sagot ni Lyra May, pilit pinapakalma ang sarili. Pero ang importante, hindi tayo nagpapatinag. Sa gabing yun, habang naglalaro ang kambal sa isang kwarto na puno ng libro at laruan, napaupo si Lyra May sa gilid ng sofa kasama si Dr. Yvette. Dok, bulong niya, takot pa rin sila, pero parang may curiosity na rin. Good sign, sagot ni Dr. Yvette. Attachment na sa'yo ang anchor. Kapag anchor ka, walang maliligaw. Sa kabilang dulo ng sala, pinagmamasdan ni Gabriel ang kambal na nagtatawanan. Wala siyang ginagawang magara, nandoon lang siya. Parang ninanamnam ang bawat segundo na matagal niyang nawala. At doon unang naramdaman ni Lyra May ang isang komplikadong bagay. Hindi nawawala ang galit, hindi rin nawawala ang takot. Pero may maliit na puwang na nabubuo. Para sa katotohanan, may ama ang mga bata na handang matuto. At may mundong kailangan nilang harapin nang hindi kinakalimutan kung saan sila nagsimula. Dumating ang araw na matagal nang kinatatakutan ni Lyra May, ang final custody hearing. Sa buong linggo bago iyon, parang may nakadaga na bato sa dibdib niya. Kahit magtatrabaho siya sa stall sa Divisoria, kahit tinatawanan niya ang mga biro ni Tess, balik nang balik sa isip niya ang tanong, paano kung sa isang pirma lang mawala sila sa akin? Sa umagang hearing, maagang dumating si Lyra May sa Manila City Hall kasama sina Tess, Junjun at Attorney Cela Monteverde. Nakaayos siya ng simpleng bestida, buhok na hinilalan pataas, pero sa loob niya, parang may bagyong umiikot. Ate Lyra, kaya mo to, bulong ni Junjun habang inaabot ang bottled water. Hindi ka nagkulam. Tumango si Lyra May, pilit hinahabol ang hininga. Alam ko, Jun, pero iba pag korte na. Parang ang liit ko. Hindi ka maliit, firm na sabi ni Tess. Kung liit ang basihan, matagal ka nang natumba, pero hindi ka tumumba. Kaya wag kang papayag na tapakan ka ng kahit sinong bilyonaryo. Sa kabilang hallway, dumating si Gabriel Satorre kasama si Attorney Ronel Vicedo at si Lysander Cho. Wala na ang yabang ng unang araw nilang nagkaharap. Mas tahimik siya ngayon, mas maingat ang galaw, pero halatang mabigat din ang dalang kaba. Napatigil siya nang makita si Lyra May. Hindi siya lumapit agad. Parang nag-aalangan kung may karapatan ba siyang magsalita. Pero sa huli, lumapit siya, nakatingin hindi sa lawyer kundi direkta sa kanya. Good morning, mahinang body ni Gabriel. Are the kids okay? Kinakabahan sila, sagot ni Lyra May. Hindi malamig pero hindi rin malambing. Lalo na si Nia. Mahirap din para sa akin, sabi ni Gabriel. Halos pakiusap ang tono. Pero gusto kong maging maayos ang lahat. Hindi na sumagot si Lyra May. Baka kasi pag nagsalita pa siya, matutunaw ang matigas niyang loob. Sa halip, tumingin siya sa pinto ng hearing room at doon niya sinikmura ang lahat ng takot. Pagpasok nila, puno ang upuan. May ilang media, mga social worker at mga bench assistant. Nasa harap si Judge Elvira Magsino. Seryoso ang mukha. Hawak ang folder ng kaso. Let the record show. Panimula ng judge, this is a final hearing for custody arrangement concerning minors Nico Rafael Villaseñor and Nia Rosario Villaseñor. Nagsimulang magsalita ang pagkabilang panig. Si Attorney Ronel, maayos ang Ingles, punong-puno ng legal terms, biological rights, financial capacity, stable environment. Si Attorney Cela naman, diretso at matalim, habang inilalatag ang buhay na binuo ni Lyra May. Your Honor, sabi ni Attorney Cela, these children were found abandoned, malnourished and close to death. My client rescued them, fostered them legally, and provided continuous care for 5 years. She is not wealthy, but she has been their mother in every meaningful sense. Tinawag si Miss Clarice Yap bilang witness. Tumayo siya, kalmado, may autoridad. Bilang social worker, anong masasabi ninyo sa pagpapalaki ni Ma'am Lyra May? Tanong ni Attorney Cela.
Consistent at nurturing, sagot ni Miss Clarice. Regular ang home visits, walang record ng abuse o neglect. Ang mga bata ay healthy emotionally at academically. Sumunod si Nurse Maris Dizon. Si Lyra May ang nagdala kay Nico sa health center tuwing may asthma attack. Siya ang nagbabantay sa gabi. Siya ang hindi umaalis sa kama ng bata kahit wala ng tulog. Nang marinig iyon, Kusang tumulo ang luha ni Lyra May. Pinunasan niya agad. Ayaw niyang makita ng iba ang panghihina niya. Pero hindi niya napigilan ang bahagyang pag-alog ng balikat. dumating ang turn ni Gabriel na magsalita. Tumayo siya. Tumingin muna sa judge, saka sa dalawang upo na para sa kambal na wala roon. Parang saka lang niya naintindihan ang bigat ng salitang tatay. Your Honor, panimula niya. Nanginginig ang boses pero matatag ang tindig. I accept my fault. Whether intentional or not, I was absent. I cannot reclaim the years I lost, but I want to be present for the years ahead. Napatingin siya kay Lyra May. Hindi ko po ipinagkakaila na siya ang nagligtas at nagpalaki sa kanila. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako ngayong anak. I'm not here to erase her. I'm here to stand beside her for them. May bulungan sa courtroom. Si Doña Meli Satorre, nakaupo sa likod, bahagyang nagulat sa narinig. Si Attorney Ronel, halatang nag-aalangan pero hindi siya makasingit. Would you agree to joint custody with primary care remaining with Ma'am Villaseñor? Diretsong tanong ni Judge Elvira. Huminga ng malalim si Gabriel. Yes, Your Honor, if that is what the children need. Pagkatapos ng testimonies, tinawag ni Nico at Nia para sa in-camera interview. Pribadong usapan sa silid ng judge, walang magulang o abogado, para malayang magsalita ang mga bata. Ilang minuto ring nawala ang kambal sa hallway, hawak ni Dr. Yvette ang kamay nila. Si Lyra May, naiwan sa labas, halos hindi makaupo. Si Tess, hawak ang kamay niya ng mahigpit. Ano kaya sinasabi nila sa loob? Pabulong ni Lyra May, nangingiyak. Baka isipin nilang selfish ako. Anong selfish? Ikaw ang buhay nila, sagot ni Tess. Kahit anong sabihin nila, alam ng Diyos ang totoo. Lumabas ang kambal matapos ang mahigit 20 minuto. Si Nico lumapit agad kay Lyra May at yumakap. Si Nia sumiksik din sa tabi niya. Hawak ang baywang niya parang takot na mawala ang kapit. Okay lang, bulong ni Lyra May sa kanila. Kahit hindi niya alam kung okay nga ba. Andito si nanay. Pagbalik nila sa courtroom, tumingala si Judge Elvira. May bahagyang lambot ang mata niyang taninay bakal. The children have expressed love for their biological father, sabi niya. But they clearly identify Ma'am Lyra May Villaseñor as their mother and primary source of safety. Therefore, this court orders joint custody. Primary care shall remain with Ma'am Villaseñor, while Mr. Gabriel Satorre retains legal father rights and structured visitation, along with financial support. Parang nabunutan ng tinik si Lyra May. Hindi pa rin siya makapaniwala. Napahawak siya sa dibdib, saka pumikit ng mariin, umiiyak ng tahimik. Sa gilid, tumayo si Gabriel. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lyra May. Hindi para mag-claim, kundi para humingi ng tawad sa harap ng lahat. Lyra May, sabi niya, malinaw sa buong silid, I'm sorry, hindi ko maaayos lahat sa isang araw. Pero kung papayagan mo, gusto kong matutunan kung paano maging tama para sa kanila. Napatigil ang courtroom. Si Doña Meli, napaluno. Tila may sariling unti-unting nababasag na pride. Si Lysander, nakayoko, parang relieved. Hindi agad na kasagot si Lyra May. Baka kasi masyadong maraming damdamin ang sabay-sabay nag-aagawan sa loob niya. Sa huli, isang maikling tango lang ang naibigay niya. Hindi pa kapatawaran, pero hindi na rin pader. Taglabas nila ng City Hall. Siksika ng tao at reporters. Sa gilid ng hagdan, biglang natumba si Brenda Cortal na sumubok makisingit sa crowd. Kumapit siya sa dibdib, namumutla at napaupo sa basang sementong parang wala ng lakas. Brenda, sigaw ni Myra, gulat na gulat. Mabilis na lumapit si Lyra May kahit nanginginig pa ang tuhod niya. Huminga ka, Brenda. Tess, tulungan mo ako. Junjun, tawagin mo si Kuya Benji. Bakit mo pa tinutulungan yan? Pabulong ni Tess. Pero kumilos pa rin. Dahil tao pa rin siya, sagot ni Lyra May.
Luhaang-luhaang nakaluhod sa tabi ng kontrabida niya. Kahit anong ginawa niya, hindi ko kayang pabayaan. Sa araw na iyon, hindi lang legal na desisyon ang nabuo. May dalawang batang nakadama na hindi sila pipili sa pagitan ng dalawang pagmamahal, kundi maaari silang mahalin ng sabay. At may isang ama na sa wakas, natutong lumuhod hindi dahil natalo siya, kundi dahil natuto siyang magpakumbaba para sa mga anak niyang matagal niyang hinanap. Pagkatapos ng desisyon ng korte, hindi agad naging madali ang lahat. May mga araw pa ring parang may alon sa bahay. May tahimik na bigat kapag aalis si Nico para sa weekend kay Davriel. May bunton ng tanong sa mata ni Nia kapag may bagong schedule. Pero sa halip na masira, unti-unting natutong huminga ang pamilya nila sa bagong ayos ng buhay. Makaraan ang 2 buwan, lumipat sina Lira May at Kambal sa isang mas maayos na inuupahang bahay sa Stamesa. Hindi ito kondo. Hindi rin mansyon, isang simpleng bungalo na may maliit na bakuran. Sapat para sa 2 batang gustong tumakbo at maghabulan. Nakatayo sa tapat si Mang Rolly, naghahatid ng huling gamit mula sa tricycle. O iha, dito na kayo ha. Mas presko rito kaysa sa tondo. Sabi ni Mang Rolly punas-punas ng pawis. Opo Mang Rolly, salamat po sa lahat, mula noon hanggang ngayon. Sagot ni Lira May, puno ng respeto. Kung hindi po kayo tumulong noon, baka hindi ko kinaya. Ikaw ang kinaya ng Diyos, Lira. Sagot nito, numingiti. Kami, naging tulay lang. Sa bagong kusina, abala si Tess sa pag-aayos ng mga kawali at steamer. Hoy Lira, ilalagay ko dito yung bagong kalanha. Sabi ni Gabriel, para raw mas mabilis tayo sa batch cooking. Hindi ko pa rin sanay. Mahina ngunit nakangiting sagot ni Lira May. Parang napakalaki ng tulong niya. Hayaan mo na. In fairness, hindi siya pabida. Tahimik lang pero consistent. Tinapik ni Tess ang balikat niya. At saka partner na ako ha. Huwag mo akong kakalimutan pag lumaki na tayo. Partner ka na nasa puso, partner ka pa sa negosyo. Biro ni Lira May, sabay tawa. Kaya hindi kita kakalimutan. Totoo nga, 1 linggo matapos ang paglipat. Inayos ni Gabriel ang legal papers ng maliit nilang negosyo. Sa tulong ni Lysander, inayos ang permits, BIR registration at brand name. May bagong karatula sa stall sa Divisoria. Lira May Kakanin and Merienda House, Est Family of Choice. Nang unang araw na naipaskil ito, napangiti si Lira May habang pinupunasan ang mesa. Ang salita talaga ng buhay, ang bilis. Lumapit si Gabriel, nakapolo lang, walang alalay. Ayoko nang maging bisita sa buhay nila. Gusto ko maging parte talaga. Kaya pinagtibay natin to. Hindi para palitan ka, kundi para suportahan ka. Tiningnan siya ni Lira May, walang galit sa mata pero may ingat pa rin. Salamat, pero tandaan mo, kahit legit na negosyo to, kailangan pa rin naming paghirapan. Hindi pwedeng puro bigay. Tumango si Gabriel. I know. Kaya nga ikaw pa rin ang boss sa kusina. Narinig iyon ni Nico na nag-aaral sa mesa. Nanay Lira, ibig sabihin po ba si Papa Gabriel ang assistant natin? Sabay tawa ng bata. Assistant na mayaman. Singit ni Nia, naka-cross arms pero may ngiti sa gilid. Nagkatawanan silang lahat kahit may mga sugat pa sa nakaraan. Sa ganitong simpleng biruan nagsisimulang humilom ang mga ito. Tuwing weekend custody, si Gabriel mismo ang naghahatid sa Kambal, minsan sa LRT, minsan sa kotse. Depende sa trip ng mga bata. Isang Sabado nakita ni Lira May sa labas ng bahay si Gabriel na hawak ang maliit na backpack ni Nico. Habang si Nia nakasakay sa balikat niya, tawa ng tawa. Nanay Lira, sigaw ni Nia mula sa balikat ng ama. Si Papa nag-joke. Sabi niya, pag hindi ako kumain ng gulay, hindi niya ako ibibili ng ice cream. Epektibo ba? Tawa ni Lira May. Opo, sabay sigaw ni Nia, saka bumaba at yumakap kay Lira May. Pero ikaw pa rin pinakamagaling magluto. Tumango si Gabriel, parang proud na may halong hiya. I'm still learning. Sa mga unang buwan, may mga tumitingin pa rin sa kanila na may pagtataka o kaya'y chismis na hindi agad nawala. Pero dahan-dahang naunawaan ng komunidad na hindi pera ang nag-ayos ng pamilya nila, kundi ang respeto at pagtanggap. Isang hapon, habang nasa stall sila,
Dumating si Doña Maylie sa tore. Wala ang dating matalim na ayos, simple lang ang blouse at slacks, may dalang supot ng prutas. Halatang nag-ipon siya ng lakas bago lumapit. Lira May, mahinang tawag niya. Napatingin si Lira May. Hindi siya nagulat pero ramdam niya ang pag-iingat. Magandang hapon po. Huminga ng malalim si Doña Maylie. Nandito ako para humingi ng tawad. Mali akong minamaliit ka noon. Akala ko kaya kong bilhin ang mundo pati tao, pero nakita ko, hindi pera ang gumawa sa mga apo ko. Ikaw. Tahimik si Lira May. Sa gilid, nandoon si Tess, todo obserba. Si Gabriel nakatayo sa malayo. Hindi nakikialam. Parang hinahayaang ang ina niya mismo ang lumapit sa katotohanan. Hindi ko po hinihingi ang paghingi ninyo ng tawad. Sagot ni Lira May sa dulo. Mahinahon pero totoo. Pero tatanggapin ko po para sa kapayapaan ng mga bata. Naluha si Doña Maylie. Salamat. Tumingin siya sa kambal na abala sa pagbalutan kakanin. Pwede ba akong matuto kung paano maging lola na hindi proud lang sa yaman, kundi proud sa puso? Lumapit si Nico sa kanya, inosente. Lola Maylie, gusto niyo po ba ng kutsinta? Si Nanay Lira gumawa. Napangiti si Doña Maylie, unang beses na tunay. Gusto ko, sa parehong linggo ring iyon, natupad ang matagal ng pangarap ni Junjun. Nakatanggap siya ng acceptance sa Police Academy. Sa despedida sa Camp Crame, andoon sina Lira May, Tess, Gabriel at Kambal. May maliit na tarpaulin si Tess na Kuya Jun idol at may dalang kakanin si Lira May para sa mga kasamahan niya. Ate Lira, nanginginig ang boses ni Junjun habang naka-uniforme na. Kung hindi po kayo noon, baka nasa kalsada pa rin ako. Kaya po, lahat ng Sige, promise. Lumipas sa mga buwan na parang dahan-dahang umuusad ang isang lumang pelikula sa mas maliwanag na eksena. Hindi perpekto, pero mas buo. Isang huling linggo, naggayayaan silang lahat sa Quiapo Church. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ni Lira May bumalik sa simula para magpasalamat. Nakasimple lang siya, hawak ang kamay ni Nico at Nia. Sa likod, si Gabriel tahimik na nakasunod, kasama si Tess na may dalang rosaryo at si Doña Maylie na mas maamo na ang mukha. Pagkaluhod nila sa harap ng altar, pumikit si Lira May. Sa isip niya, bumalik ang ulan sa underpass, ang umiiyak na kambal, ang huling hininga ng nanay niya, ang mga taong tumulong at ang lalaking dumating na may dalang bagyo na ngayon natutong maging ulan na nagdidilig, hindi unos na naninira. Salamat to, bulong niya. Sa buhay na hindi ko pinili, pero minahal ko. Sa pamilyang hindi ko kadugo, pero itinuring kong lahat. Naramdaman niyang pinisil ni Nico ang kamay niya. Si Nia sumiksik sa tagiliran niya. At sa likod, naramdaman niyang presensya ni Gabriel. Hindi na estranghero, hindi rin tagapag-agaw, kundi ama na handang umalalay sa tabi niya. Paglabas nila ng simbahan, tumama sa mukha nila ang mainit na liwanag ng hapon. Sa gitna ng Quiapo, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, magkahawak kamay silang naglakad pa uwi. Hindi na patungo sa takot, kundi sa buhay na unti-unting umaangat. Nang hindi kailanman nakakalimot kung saan nag-ugat ang pagmamahal nila.